ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nakakalimot ang isip, ngunit hindi ang puso. At kahit na sa mga alaala na lang natin mababalikan ang nakaraan, malaking bahagi pa rin ito ng ating kasalukuyan. Ikaw kabarangay, meron ka bang alaala na hindi mo malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay na katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vito, 33 years old at nagtatrabaho bilang auditor sa isang private company dito sa Quezon City. Sa edad kong ito ay wala pa akong asawa dahil ginugol ko na sa pag-aalaga sa aking nanay na may sakit na demensya ang nakaraang 10 taon ng buhay ko. Kaya lang noong buwan ng August 2024 ay tuluyan nang namaalam ang mahal kong ina. Kaya nga naisipan kong magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aming kwento na magsisimula noong 20 years old pa lamang ako. Tubong Cainta Rizal kami ng aking pamilya. Single parent si Nanay Cedes at mag-isa niya kaming tinaguyod ng Ate Susan ko. Mananahi siya sa isang garment factory sa Taytay. At kahit na mahirap ang aming buhay ay pilit niyang nilakasan ang kanyang loob upang mapag-aral kaming magkapatid. Laging bukang bibig ng nanay na edukasyon lang daw ang kaya niyang ipamana sa amin dahil nga dukha lang ang aming pamilya. Kaya nga naging mukha siya ng pagiging istrikto sa aming magkapatid. Naunahin ang aming pag-aaral at huwag munang magpapamilya, Papa Dudut. Naman to, Vito? 2 major subject mo pa talaga yung 3? Tapos yung iba rito ay puro na 2? Sigurado ka bang makakagraduate ka nito? Opo, Nay. 5 naman po yung bagsak. Wala naman po akong 5 dyan. Wala ring incomplete. At talagang pinagmalaki mo pang wala, ano? Hindi po ba dapat? Hindi talaga, kasi kahit walang 5 rito, ang baba pa rin ito. Kumbaga, katumbas ito ng mga gradong palakol nung elementary at high school. Pasensya na po kayo. Yan lang po kasi talaga ang kinain ng utak ko. Pasensyahin mo mukha mo. Mababago ba nun tong mga grado mo? Saka kaya siguro ganito to kababa kasi hindi ka naman talaga nag-aaral. Oo, pumapasok sa eskwelahan at nanghihingi ng baon. Pero baka hindi naman talaga doon ang punta mo. Saan naman po ako pupunta kung hindi sa eskwelahan? Saan pa ba? Di sa bilyaran? O di kaya doon sa computer shop? Naku, wag ka nang magsinungaling. Nakita ka nga ng Ate Susan mo sa mga lugar na sinasabi ko. Nagpapaprint lang po ako sa computer shop. Hindi po ako tumatambay doon o naglalaro. Talaga lang ha? Pexman! Yung sa bilyaran? 1 beses lang naman po akong pumunta sa bilyaran. Nung nagkita-kita lang kami ng mga ka-text clan ko. Saka nandun din naman si Ate Susan eh. Nakikipag-inuman pa nga siya tapos ako lang ang pinagagalitan nyo. 18 anyos na yung ate mo. Nung panahong yon. Ikaw 15 pa lang, pero nakuha mo pang pumaroon. Tapos magre-reklamo ka sa akin kung bakit ikaw ang pinapagalitan ko at hindi kasama ang ate mo? Opo, kasi paborito nyo si Ate Susan. Hindi nyo nga siya kayang pagalitan kasi ayaw nyong magtampo siya sa inyo. Anong sabi mo? Sabi ko, paborito nyo si Ate Susan. Ako hindi. Mas mahal nyo si Ate Susan. Tapos galit kayo sa akin. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Alam niyo po kung ano ang sinasabi ko. Saka hindi na ako bata para di pa maintindihan yung totoong nangyayari. Ang unfair niyo, Nay. Kasi si Ate Susan lang yung tinuturing yung anak.
Tapos ako, parang wala lang. Kung parang wala ka lang para sa akin, sana hindi na kita pinag-aral, pinakain at pinatira sa bahay ko. Hirap sa'yo, sumasama ang loob mo pag napagsasabihan ka. Maanong intindihin mo munang mabuti ang sitwasyon? Total, sabi mo hindi ka na bata. Ibig sabihin, malawak na dapat ang pangunawa mo. Kahit na anong sabihin nyo, ganun ko po nakikita ang sitwasyon. Sana talaga hindi na ako sinaoli nun ni tatay sa inyo. Abay, sana nga. Ano pong sinabi nyo? Sana nga, hindi ka na sinaoli sa akin ng magaling mong ama kung magiging ganyan lang katigas ang ulo mo paglaki. Napakawalang utang na loob mo, Vito. Hindi ka marunong rumispeto sa ina mo na nagpalaki sa'yo. Papa Dudut Jr. ako ng tatay ko at bukod doon ay kamukha niya rin ako. Kaya ganoon na lamang ang irita sa akin ng nanay sa tuwing maaalala niya sa akin ang nambabae naming tatay. Noong naghiwalay sila ay kinuha raw ako ni tatay pero binalik din kalaunan sa poder ni nanay Papa Dudut. Kaya pala hindi niya ako paborito dahil bukod sa mga katangiang yon, mahina rin talaga ako sa klase namin at may pagkabulakbol. Hindi ko naman siya masisisi kung natuon ang lahat ng atensyon niya sa ate Susan ko dahil nga para sa kanya ay mabait ito at masunurin. Kahit na inis ako dahil lagi niyang kinakampihan ang ate ko, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob kay nanay. Kasi siya pa rin naman ang nag-iisa naming magulang na nagtaguyod sa aming magkapatid. Mahal ko pa rin siya kahit na hindi kami madalas magkasundo. Kaya lang dahil sa favoritism ni nanay ay hindi kami lumaking close sa isa't isa ni Ate Susan. Para sa akin ay hindi totoo ang lahat ng kabaitan at pagiging masunurin niya na laging nakikita ni nanay. Iniisip ko na maskara lamang niya yon para paboran at kampihan ni nanay. At ako naman yung laging pag-initan. At napatunayan ko yon. Nung isang gabi ay nahuli ko siyang ginagawa ang bagay na yon. Bakit ngayon ka lang, Ate Anak Susan? naman ang tinapa, Vito. Bakit gising ka pa? Alauna na madaling araw, oh. Alam ko, marunong akong tumingin ng oras. Bakit nga gising ka pa? Kasi nakita ko kayo. Ha? Nakita ko kayo nung kasama mong lalaki na naghalikan sa tapat ng bahay natin. Siguro boyfriend mo yun, no? Eh ano naman ngayon sa'yo kung oo? Lagot ka kay nanay. May boyfriend ka na. Bakit ako lagot? Eh nasa tamang edad na ako. Baka kung ikaw ang magka-girlfriend, ikaw pang malagot. Malamang, kasi paborito ka ni nanay kesa sa akin. Buti alam mo. Kaya kung ako sa'yo, itulog mo na lang yan. At bang kalimutan ingay mo na na yun? lang yung nakita mo. Oh, bakit kising pa kayong dalawa? Nay, si ate po kasi… Nay! Ano ba kasi yon? Bakit mo naman tinatakpan ang bibig ng kapatid mo, Susan? Kasi po, aray! Itiwan mo kasi ako! Nay, si Vito! Kinagat po yung daliri ko! Ano? Patingin nga ako! Naku! May bakas pa ng ngipin ng kapatid mo. Bakit mo yun ginawa sa ate mo? Napakabastos mo, Vito! Wala po akong ginagawa. Si ate Susan nga yung may ginagawa eh. Anong ibig mong sabihin? Kasi po… Mabuti pa po matulog na tayo. Huwag niyo na kausapin niyang si Vito kasi malamang kung ano-ano na namang kalukuhan ang sasabihin niyan. Anong puro kalokohan? Ang sabihin mo, natatakot ka lang malaman ni nanay ang totoo. Ano ba kasi yung totoo na yon? Sabihin mo nga sa akin. Huwag niyo na po kasing alamin yun. Wala lang po yun. Eh kung wala lang yon, hindi ka dapat matakot. O ano na, Vito? Naiinip na ako sa sasabihin mo. Nakita ko pong may kahalikang lalaki si ate Susan kanina. Hinatid po siya dito nun sa bahay. Tapos inamin ni ate na boyfriend niya yun. Ano ka mo? Totoo ba yung sinabi ng kapatid mo? Siyempre po hindi. Anong hindi? Eh galit nga si nanay sa mga sinungaling. Kaya bakit ako magsisinungaling? Totoo yung sinabi ko.
Kitang-kita ng dalawa kong mga mata. Tumigil ka na nga! Napakasumbongero mo! Huwag mong pagdiskitahan ng kapatid mo. Kausapin mo ako, Susan. Ano pa po bang pag-uusapan natin alam ko na kung saan yun pupunta. Kung ganon, totoo nga na may boyfriend ka na? O may... Kabilin-bilinan kong wag na wag ka munang magbo-boyfriend. Pero hindi mo ako sinunod. Ilang buwan lang naman gagraduate ka na sa kolehiyo. Hindi ka pa talaga nakapaghintay. Sawang-sawa na ako maghintay at sundin kayo. Puro na lang kayo pagbabawal na para bang mapapasama ako pag nag-boyfriend ako. Nakakapagod na kayong sundin. Ikaw pa talagang napagod ako. Tinanong mo ba kung ayos lang? Ang tanging hiling ko lang naman ay magtapos muna kayo ng pag-aaral ni Vito bago kayo makipagrelasyon. Akala ko pa naman naiintindihan mo, pero mas masahol ka pa sa kapatid mong matigas din ang ulo. Bakit na naman po ako nasali sa usapan? Si Ate Susan po yung may kasalanan. Kaya siya lang ang dapat niyong pagalitan. Damay ka na doon dahil pareho kayong pasaway at sakit sa ulo ko. Papadudot ayaw talaga ni nanay na mag-boyfriend si Ate Susan dahil graduating na siya sa college. Saka 21 years old pa lamang siya noon. Pakiramdam kasi ni nanay lahat ng mga lalaki ay manloloko katulad ng tatay namin. At para sa kanya ay agrabyado si Ate Susan dahil babae siya sakaling mabuntis, lokohin at iwan siya ng boyfriend niya. Bukod doon ay mahirap daw kasi kung may anak na kaya hanggat maaari unahin muna namin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya nga noong nahuli ko si ate na may kahalikang lalaki ay wala naman talaga akong intensyon na sabihin yon kay nanay. Plano ko lang sanang gamitin ang nalaman ko para mapasunod si Ate Susan. Kaso nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Galit na galit sa akin ang ate ko kasi sinumbong ko raw siya sa nanay namin kaya naman pinagbantaan niya ako. Na mananagot ako sa kanya. Nung una, papadudod ay hindi ko pinansin ang pagbabanta niya dahil ako naman ang pwede niyang gawin. Kaya lang isang araw nang pauwi na ako galing sa eskwelahan ay may grupo ng 3 lalaki na humarang sa akin. Yung isa doon ay namukhaan ko na lalaking kahalika ng ate ko. Siya yung humablot sa bag ko at nagdala sa akin sa may talahiban. Siya rin ang tumulak sa akin sa may putikan. Yung isa naman ay sumipa sa akin sa tiyan tapos yung isa naman ang sumabunot sa akin. Pagkatapos noon papadudot ay tuluyan na nila akong binugbog upang turuan daw ng leksyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot hindi naman ako napuruhan sa pambubugbog sa akin ng boyfriend ni Ate Susan. Kasama ng mga tropa nito. Tinuruan lang daw nila ako ng leksyon dahil masyado akong madaldal. Kaya lang na-trauma naman ako. Alam ko na si ate ang may pakana ng mga bagay na yon kaya naman galit ako sa kanya. Hindi ko siya pinapansin kapag nasa bahay kami o kung minsan ay padabog ko na lamang na sinusunod ang mga utos niya para wala ng gulo. Wala rin naman kasing kwenta kung sasabihin ko pa kay nanay ang nangyari dahil baka lalo akong mapasama. Samantala ay pinagpatuloy lang ng kapatid ko ang pagbo-boyfriend kahit tutol si nanay. Sa uli wala na rin naman siyang nagawa at pinagbigyan na lamang ang paborito niyang anak. Naging legal pa nga sila ng boyfriend niya sa bahay. Kapag andon ang mga ito kasama si ate ay nanginginig ang tuhod ko sa sobrang takot. Madalas nagdadahilan na lamang ako para makaalis ng bahay, wag lamang silang makasama. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at merong pinagtapat sa amin ni nanay, itong si Ate Susan. Nay, aalis na po ako. Magsasama na kami ng boyfriend ko. Ano? Paano na lang ang pag-aaral mo? Ayoko naman talaga ng kurso ko .
Kayo lang naman yung nagpumilit sa akin na kumuha ng business administration eh. Wala nga akong alam sa pagninegosyo. Kaya nga pinag-aaral kita para malaman mo. Saka yun yung kurso na siguradong may patutunguhan ka pagka-graduate mo. Ayoko nga po sabi nung kurso na kinuha ko. Kung gusto nyo, kayo na lang ang mag-aral. Anong sinabi mo? Alam ko narinig niyo yung sinabi ko. Hindi ko na po uulitin. Pinag-aral kita. Hindi para sagot-sagutin mo ako ng ganyan. Ate Susan, bakit mo naman bigla yan naisip? Kung kailan malapit ka ng graduate? Wala ka na doon, no? Masyado kang maraming tanong. Tama ang kapatid mo. Bakit din biglaan ang pag-alis mo sa bahay natin, anak? Sabihin mo, ano ba kasing nangyari? Alam nyo, nakakainis na kayong dalawa eh. Kung makatanong kayo, akala nyo naman malaking krimen yung gagawin ko. Hindi ba pwede na gusto ko nang bumukod at magsama na kami ng boyfriend ko? Hindi ako naniniwala na yun lang ang dahilan mo. Kilala kita, may pagkasinungaling ka. Anong sinabi mo? Sabi ko, may pagkasinungaling ka. Totoo naman eh, maraming beses ka nang nagsinungaling kay nanay. Pinagbibigyan ka lang niya kasi paborito ka niyang anak. Pwede ba, Vito? Manahimik ka na lang muna dyan. Hindi naman to tungkol sa'yo eh. Tungkol to sa ate mo. Kaya wag ka na munang sumubat-sabat dyan. Kaya ka hindi paborito ni nanay kasi masyado kang trying hard. Hindi ako trying hard. Trying hard ka? Pwede ba? Manahimik na nga kayong dalawa. Yang anak niyong pagsabihan niyo, Nay. Masyadong mayabang eh. Wala namang pinagmamayabang. Bakit ikaw? Anong pinagyayabang mo? Sige nga. Ayaw mong tumigil ah. Nasaan na ba yung kawali, mga linti kayo? Habang tumatagal masyado kang nagiging epal eh. Ikaw nga, akala mo kung sinong spoiled brat. Talaga lang ah. Sinabi ng tumigil na kayo! Ay! Sige, sa susunod na marinig ko pa yung bangayan ninyo, ihahampas ko na sa mga pagmumukha nyo ang kawaling to. Kaya mas lalo kung gustong umalis sa pamamahay na to eh. Sawang-sawa na ako sa pagiging diktador nyo. Ako pa rin ang nanay nyo, kaya karapatan kong diktahan kayo. Hindi nyo na magagawa yun dahil ayoko nang tumira sa pamamahay na to kasama kayo. Ayokong palakihin na magiging anak ko rito. Ano ka mo? Sinasabi ko na nga ba, buntis ka ate! Oo, buntis nga ako. Kaya hayaan nyo na kami magsama ng boyfriend ko. Papadudot, doon ko lang nakitang umiyak ng husto ang nanay namin dahil sa desisyong umalis ni Ate Susan. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng galit at tampo ko sa nanay ko noong nagmakaawa siya kay ate na huwag kaming iwanan. Yung pakiramdam ko noong mga panahong yon ay parabang naninikip ang dibdib ko sa haguluhol ng nanay ko. Kaya nga hindi ko na rin napigilang magmakaawa sa ate ko na huwag niya kaming iwanan. Pero naging bingit bulag si Ate Susan sa pag-iyak at pagmamakaawa namin ni nanay. Sinabi niya na nasa tamang edad na siya para magdesisyon sa sarili niya at gawin ang kagustuhan niya. Tinuloy niya pa rin ang pag-alis at pakikisama sa boyfriend niya. Ang balita namin, umuwi raw sila sa probinsya ng lalaki sa Albay, Bicol. Pero pagkalipas ng 1.5 taon ay nagulat na lamang kami ni nanay nang sumulpot sa bahay si Ate Susan. Dala ang anak niya upang ipaalaga sa nanay namin. At doon nga niya sinabi sa amin ang nangyari sa kinakasama niya, Papa Dudut. Grabe yung iyak ng apo ko. Akala mo naman inaaway. Buti na lang talaga na patulog ko na siya. Kaya nga, Nay. Pareho kaming walang maayos na tulog kasi hindi siya komportable dun sa bus eh. Kaya nga pagkatapos nating maghapunan, magpahinga ka na. Bakit kasi hindi kayo nag-text na uuwi pala kayo rito? Sana nasundo ko man lang kayo sa terminal. Ayoko namang makaabala sa inyo ni Nanay. Hindi ka naman nakakaabala, anak eh. Pero tama rin naman si Vito. Kung alam lang namin na magbabakasyon kayo rito ng apo ko, sana nakapaglinis man lang ako ng bahay. Ang totoo, hindi naman po kami magbabakasyon dito. Umuwi kami rito kasi dito na kami titira. Bakit? Anong nangyari? Oo nga ate. Saka nasaan ang kinakasama mo? Nandun sa Bicol, iniwan ko. Ano ka mo? Iniwan? Ibig sabihin, hiwalay na kayo? Parang gano'n na nga. Masyado kasi siyang mamas boy.
Hindi kami magkasundo ng biyenan ko. Lagi akong pinag-iinitan kahit nung buntis pa lang ako. Akala ko magbabago pag pinanganak ko na yung baby namin kasi nga unang apo nila. Kaya lang, mas lumala pa yung ugali. Nalaman ko na lang na lagi pala akong pinagchichismisan ng kapitbahay na kesyo ganito lang ako, ganyan. Sinisisi ako kasi hindi raw nakapagtapos sa pag-aaral yung anak niya. Ay baliw pala siya eh. Ako ang harapin niya nang makita niyang hinahanap niya. Pero alam naman ng kinakasama mo yung ginagawa sa'yo ng nanay niya. Alam naman, kaso mamas boy nga. Mas kinampihan yung nanay, palibasa matanda na raw. Basta, nakakasawa na. Akala niya yata ako yung klase ng babae na magtitiis kasama sa pamamahay nila yung nanay niyang sala sa init, sala sa lamig. Kaya nilayasan mo sila, tanga yung anak mo, ganun. Oo. Ibang klase ka rin eh. Bakit ba? Hindi ba kayo masaya ni nanay na umuwi na ako rito sa bahay? Wala naman akong sinabi na hindi kami masaya. Parang nung huli nating pagkikita, nagmamakaawa pa kayo na wag akong umalis. Ngayon na nandito na ako kasama yung anak ko para namang pinagsakloban ng langit at lupa yung mga mukha niyo. Huwag mo na lang pansinin si Vito. Lagi namang mukhang pinagsakluban ng langit at lupa yung mukha ng kapatid mo eh. Basta anak, masayang masaya ako kasi sa wakas, nandito na ulit kayo sa bahay ng apo ko. Sobrang miss ko na kayo, naku lalo ka na. Miss ko na rin po kayo, Nay. Ano nang plano mo ngayon? Pwede bang bukas na lang ako magplano? Kasi kita mo nang pagod na pagod kami ng anak ko sa biyahe, makatanong ka dyan. Huwag ka mag-alala kasi may pera naman ako na itatabi. May pang-ambag ako kahit man lang sa pagkain natin. Akala mo yata nagbakasyon na ako dun sa Bicol. Nagtitinda-tinda naman ako ng ice candy tsaka yelo nung summer kaya kahit papano may kinita ako. Kung yun ang inaalala mo. Papadudo tuwang-tuwang nanay dahil sa pagbabalik ng ate sa bahay kasama ang kanyang anak. Hati naman ang pakiramdam ko dahil para sa akin ay may atraso pa rin siya sa amin. Paano niya naatim na umuwi sa bahay at umastang hindi kami iniwanan noong araw? Ni hindi nga siya nagsorry sa pag-alis niya at ewan ko ba naman sa nanay ko kasi nagawa niya pa rin patawarin kaagad ang ate ko. Doon ko na nga napatunayan na talagang paborito niya ito. Hindi nga nagtagal ay nag-decide si Ate Susan na maghanap ng trabaho kaya kinausap niya si nanay na sa kanya ipagkatiwala ang anak niya para alagaan. Kaya nga kinailangang tumigil ng nanay sa pagtatrabaho niya sa factory para matutukan ang kanyang apo. Nang mga panahong yon ay graduate na rin naman ako sa kolehiyo kaya naghahanap na rin ako ng trabaho. Hindi nga nagtagal ay nakapasok ako sa isang private company sa Quezon City bilang auditor. Nakapasok naman si Ate Susan bilang quality control inspector sa isang planta sa Pasig. Simula noon ay dalawa na kami ng ate ko ang naghahanap buhay kaya lang ay napansin ko na hindi siya patas. Lalo na sa mga hatian namin ng gastusin sa bahay. Minsan ay hindi siya nag-aambag. Kaya madalas kaming kapusin. Bukod doon, papadudot ay nagbubuhay dalaga na ang kapatid ko at tuluyan ng pinaubaya sa nanay namin ang pag-aalaga sa kanyang anak. Bagay na labis kong kinakainis, papadudot. Ang lagi niyang dahilan ay malungkot siya dahil sa nakaraan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa pagbubuhay dalaga ni Ate Susan ay lagi kaming nagtatalo tungkol sa hindi niya patas na pagbibigay ng pera kay nanay para sa mga gastusin sa bahay. Kaya lang lagi akong pinagsasabihan ng nanay namin na unawain ko na lamang ang ate ko dahil nga meron itong pinagdaraanan. At may anak na rin naman ito na ginagastosan. Sa totoo lang ay inis na akong unawain si ate. Dahil paano naman ako? Lagi na lang damdamin niya ang mahalaga. Paano naman ang sa akin? Nagdaan ng 3 buwan na balitaan namin na umuwi raw sa kainta ang tatay ng anak ni Ate Susan para kausapin siya at suyuin na makipagbalikan sa kanya. Ayaw nga ni nanay na magkabalikan sila matapos ang nangyari sa kanila sa Bicol. Kaya lang ay hindi naman namin hawak ang pag-iisip ni Ate Susan. Sa huli ay nagkapatawaran sila ng kinakasama niya at nagdesisyon na mag-live-in ulit, papadudot.
Dahil doon ay nagalsabalutan ang kapatid ko at naulit na naman ang senaryo noon kung paano niya kami iniwan ni Nanay, Papa Dudut. Anak naman, huwag ka nang umalis. Huwag mo na kaming iwan ng kapatid mo. Ano ba yan, Nay? Kumakaiyak kayo dyan para kayong kinakatay na baboy? Ate Susan, ano ba? Nanay pa rin natin yung binabastos mo. Ay nako, sumabad na naman yung nagbabait-baitang anak. Hindi ako nagbabait-baitan. Saka hindi to tungkol sa akin, okay? Palibasa, wala kang konsensya eh. Iiwan mo na naman si Nanay kung kailan napamahal na siya sa apo niya. Magsasama na nga ulit kami ng tatay ng anak ko. Ano bang mahirap intindihin doon? Yung pag-uugali mo yung mahirap intindihin. Wala namang kasing kaso kung magsama kayo. Pero hindi ka marunong magparamdam kahit man lang sana kay Nanay. Hindi ka tumatawag o nagte-text. Hindi ka marunong mangamusta sa amin dito sa bahay. Maiisip ko pa ba yun? May anak nga akong inaalagaan. Hindi katwiran yun. Ang sabihin mo, wala ka na talagang respeto sa nanay natin. Oh, tapos ngayon, aalis ka na naman. Sigurado ako na hindi ka na naman magpaparamdam sa amin ni Nanay. Magaling ka lang pag may kailangan eh. Doon ka lang namin nararamdaman. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pinagdadaanan yung mga pinagdaanan ko. Hindi ko na kailangang pagdaanan yung mga mali-mali mong desisyon sa buhay. Anong sabi mo? Pwede ba? Tama na nga yung pagtatalo ninyo. Hanggang ngayon ba naman parang bata pa rin kayo mag-away? Baka nakakalimutan ninyo. Magkapatid kayo! Si Vito yung pagsabihan nyo, Nay. Siya lang naman yung masyadong epal eh. Akala mo kung sino makapagsalita porque mas malaking kinikita? Hindi ako nagmamalaki sa'yo. Saka pinagtrabahuan ko lahat ng meron ako. Sus, ngayon lang yan. Mawawala rin yung yabang mo. Tumigil na nga kayo! Huwag na kayong mag-away! Naririndi na ako sa mga boses ninyo! Kung gustong umalis ni ate, hayaan nyo na lang, Nay. At bakit ko gagawin yon? Ayoko ngang mawala ang ate mo! Ayoko ring mapalayo sa apo ko! Tigilan nyo na nga po yung pagiging madrama nyo. Hindi naman kami titira sa ibang bansa. Dito pa rin kami sa Pilipinas. Malayo nga lang sa bahay natin. Kung bakit ba kasi babalik ka pa ulit sa Albay? Pwede namang dito na lang kayo ng anak mo sa Kainta. Mahirap po ba talagang intindihin? Gusto nga ng kinakasama ko na doon na kami tumira. Plano na rin namin magpakasal at bumuo ng sarili naming pamilya. Kung tungkol naman doon sa nanay niya yung inaalala nyo, naisip ko, tama rin naman siya nung nag-usap kami. Pwede ko pa rin naman bigyan ng isang pagkakataon yung nanay niya. Tsaka magulang pa rin siya ng tatay ng anak ko kaya dapat ko pa rin siyang respetuhin. Nakakatawa na. Marunong kang rumespeto sa ibang tao, pero hindi sa sarili nating nanay. Tumawa ka lang hanggang gusto mo pero hindi nyo na mababago yung desisyon ko. Anak naman eh, huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwanan. Vito, anuhin mo nga yung nanay mo? Masyadong clingy, nakakainis. Hayaan nyo na lang pong umalis si ate. Total, hindi na rin naman tayo mahalaga sa kanya. Ayokong umalis ang ate mo. Ayokong magkalayo kami uli. Papa Dudut, sa ikalawang pagkakataon ay iniwan kami ni Ate Susan. Umalis siya nang hindi man lamang lumilingon sa umiiyak at nagmamakaawa naming nanay. Galit ako sa kanya, Papa Dudut, dahil sa pananakit niya sa nanay namin. Napakawalang respeto niya para magdesisyon ng ganon na lamang. Sa totoo lang ay malungkot din naman ako sa pag-alis nila ng pamangkin ko. Pero mas nanaig sa akin ang pagkadismaya sa kanya. Yung pagkakataon na yon pala ang huling beses na makikita namin sila ng buhay dahil pagkalipas ng 3 araw ay nalaman naming na aksidente ang bus na sinasakyan nila ng pamilya niya. Hindi matanggap ng nanay ang nangyari kay Ate Susan at sa apo niya. Labis-labis naman ang pagsisisi ko dahil hindi ko pa piniling makipagkasundo sa sarili kong kapatid ng mga panahong may pagkakataon pa sana. Hindi nyo rin naman ako masisisi at hindi kasi talaga kami lumaking malapit sa isa't isa. Kaya nga humingi talaga ako ng tawad sa harapan ng kabaong niya at nangako na hindi ko pababayaan si nanay habang nabubuhay ako.
Mabilis na nagdaan ang 1 taon. Nagsunod-sunod ang pagkakasakit ni nanay hanggang sa makitaan siya ng maagang sintomas ng demensya at tuluyan na ngayong lumala at magprogreso sa paglipas ng mga taon. Pero Papa Dudut, hindi ko sinukuan si nanay. Hindi ko siya iniwanan. Nanatili ako hanggang sa mga huling sandali niya para ipaalala sa kanya na mahalaga siya sa akin at kung gaano siya kaimportante. At syempre, kung gaano ko siya kamahal. Nay? Nay, gising na po kayo para magmerienda? Ayoko pagising. Sayang naman, nagluto pa naman ako ng paborito niyong pancake. Pancake? Nasaan pancake ko? Ito po oh, hinati ko na yun ng maliliit para isusubo niyo na lang. Ay nako, paborito ko nga ito. Akin na, para makain ko na. Ay teka, sino ka ba? Paano ka nakapasok sa bahay ko? Nako, si nanay, nakalimutan na naman ako. Hindi kita nakalimutan. Hindi lang kita maalala. O sige po, magpapakilala ulit ako. Ako po si Vito, anak niyo. Vito? Anak ko? Opo, yung bunso niyo. Wala talaga akong maalala na may anak ako na pangalang Vito. Pero meron akong naaalala na may anak ako. Kaya lang hindi Vito ang pangalan niya. Ano po? Susan! Ah, si Ate Susan po. Oo! Nasaan na ba si Susan? Parang matagal ko nang hindi nakikita yung anak kong yun. Kasi po. Kasi ano? Sige ka! Hindi ko kakainin tong pancake pag hindi si Susan ang nagpakain sa akin. Ay, kasi po Nay, ano? Ano nga? Wala na po si Ate Susan. Ano wala na si Susan? Imposible naman yun. Kahapon lang nagkita kami. Ginawan pa nga niya ako ng pancake tapos sabi niya kakainin daw namin ng sabay yung ginawa niya. Baka panaginip niyo lang po yun. Kasi matagal na pong patay si Ate Susan. Hindi patay si Susan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi po ako nagsisinungaling. Pero naiintindihan ko po kung hindi nyo na matandaan. Pasensya na po kayo kung sinabi ko pa. Sabi na hindi totoong patay ang anak ko. Pero saan ba kasi siya pumunta? Hindi ko po alam pero kapag kumain kayo baka bumalik na po siya. Talaga? Opo, kaya kumain na po kayo ha? Kaso gusto ko si Susan magpakain sa akin. Si Ate Susan po magpapakain sa inyo sa susunod. Pero sa ngayon, ako na lang po muna. Promise? Si Susan sa susunod Opo, promise po. Yay! Subuan ko na po kayo. Sarap talaga ng pancake. Kumain lang po kayo ng marami para matuwa po si ate pagbalik niya. Sige. Gusto ko kasi matuwa sa akin yung anak ko Kaya nga po. Ikaw, kaninong anak ka? Sa inyo po. Wala talaga akong matandaan na may anak akong kapangalan mo. Pero, sige, simula ngayon, anak na kita. Ampunin na kita Magiging nanay mo na ako. Sige po, simula ngayon, anak niyo na ako. Ayan, para kahit wala pa si Susan, mayroon naman akong anak na kasama ko. Salamat, Vito Salamat sa pag-asikaso mo kay nanay. Walang anuman po. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Kayo ng ate Susan mo. Papa Dudut, yon ang mga huling sandali ng nanay kapiling ako. At pagkalipas lang ng 1.5 buwan ay tuluyan na siyang kinuha sa akin ng Panginoon. Napakalungkot ng mga panahong yon dahil nag-iisa na lamang ako sa buhay. Pero masaya naman ako dahil binigyan ako ng tsansa na alagaan si nanay hanggang sa mga huling
sandali niya. Kahit na tuluyan na niya akong nakalimutan, alam ko na may mga pagkakataon na naaalala niya pa rin ako. At ganoon din ang namayapa kong kapatid na si Ate Susan. Pakiramdam ko ay bumabalik ako sa pagkabata sa tuwing may kinikwento si nanay na mga kaganapan na naaalala niya noong araw. Sa kasalukuyan ay inaabala ko ang sarili ko sa pagtatrabaho. Pero hindi ko naman pinabayaan ang mental health ko kahit na napakahirap umusad matapos mawala ng mga mahal sa buhay. Pero naniniwala ako na darating ang panahon na magiging maayos din ang lahat. Dalangin ko na lamang na sana'y masaya na si nanay kasama ang Ate Susan ko sa langit. Hindi na sila mahihirapan at hindi na rin sila magkakahiwalay pa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyo at sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.